Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Bilang mga binyagang Katoliko, tinatawagan tayong mamuhay sa landas ng kabanalan. Ang pagiging banal at pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging daan natin patungo sa Kanya. Tulad ni Jesus, magiging tunay na kalugod-lugod rin tayo sa Ama. Sa pagsisimula po ng ating misa, magsitayo po tayo lahat. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sa araw na ito ay nagtatapos din ang panahon ng Kapaskuhan. Nawa ang ating binyag ay isabuhay natin ang bawat pangako nito upang tayo ay maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, naluma akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawanan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalugan. Kaming mga isinila mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod sa iyo sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni Isaías ang bukasyon, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusugo niya upang iligtas ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang likod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya ay magsalita, hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap hindi niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahaliin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pag-iipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan? Basbasang kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Basbas na kapayapaan ay sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatay. Basbas na kapayapaan ay sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laon ng karagatan, hindi ito nalilinig. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas na kapayapaan ay sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulong na malakas, kaya
Kaya't mga nasa templo sumisigaw nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Lumunod siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ang kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ni Pedro sa paganang si Cornelio at sa sambahayan nito na inihatid ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at pagano sa pamamagitan ni Jesucristo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang pinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo naman. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Ang Panginoon pagkakamula sa mabuting balita. Niya, sinalsalay siya ni Juan ang wika, ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tunugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari yun, sapagkat ito ang nararapat namin gawin, upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit at nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin mga kapatid natin na magandang umaga. Ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayong araw din ito ay tinatapos natin ang panahon ng Kapaskuhan. No? Pero ilang buwan na lang, Pasko na naman. No? Mga kapatid, napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo nang si Jesus ay umahon mula sa tubig sa ilog Jordan, bumukas ang langit at bumababa ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati.
Naalala ko yung isang pari, no? Sa kanyang sermon, may mga ginagamit siyang mga props at meron siyang mga pakulo. No? Yung pinaghandaan niya yung kanyang sermon sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. At paano niya pinaghandaan? Pumunta siya sa palengke at bumili ng isang kulay puting kalapati. At ibinigay niya yung kalapati sa kanyang sakristan. Sabi niya sa kanyang sakristan, o kunin mo itong kalapati, umakyat ka doon sa may kampanaryo, ha? Tapos, pag sermon ko, at kapag narinig mo, sinabi ko, umahon si Jesus sa tubig at bumababa sa Kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati, pakawalan mo yung kalapati sa loob ng simbahan para makita ng mga tao na bumababa ang Espiritu Santo. Ganun yung kanyang pamamaraan. So, nag-sermon siya. Simula ng kanyang sermon, sabi niya, umahon si Jesus sa tubig at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Huminto siya. Naghintay siya kung may kalapati. Walang bumabang kalapati. Sabi niya sa sarili niya, nakatulog ata yung sakristan ko. So, inulit niya yung kanyang sermon. Inulit niya. At umahon si Jesus sa tubig at bumababa ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Nakasan niya yung kalapati para magising yung sakristan. Wala pa rin kalapati. Tulog na tulog at ang sakristan ka. Inulit niya sa pangatlong pagkakataon, sabi niya, at umahon si Jesus sa tubig at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Medyo galit na. May sumigaw mula sa kampanaryo. Anong sigaw? Sabi niya sa Kristan, Father, yung kalapati, kinain ng pusa! Kaya pala walang kalapati, kinain ng pusa. Mga kapatid, bumaba ang Espiritu Santo, nabuksan ng langit, at may tinig na nagsabi, ito ang anak kong minamahal na lubos kong pinalulugan. Ang pagbibinyag ng ating Panginoong Jesucristo ay pagpapakilala ng Diyos Ama na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na pinalulugan. Ito ang kahulugan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Jesucristo sa Ilog Jordan. Pagpapakilala na tunay si Jesus ang Mesiyas. Bagamat ang ginagawang pagbibinyag ni Juan Bautista ay pagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan at ang nagbinyag ay si Juan Bautista, hindi nangangahulugan ito na si Jesus ay makasalanan din, katulad ng mga binibinyagan ni Juan Bautista. Ang pagbibinyag ni Juan kay Jesus sa Ilog Jordan ay pagpapakilala ng Diyos na si Jesus ang Mesiyas. Ito yung ikalawang Epipanya. Ito yung ikalawang pagpapahayag ng Diyos patungkol kay Kristo bilang Mesiyas. Na siya ay anak ng Diyos, na siya ay kalugod-lugod sa Diyos at hinilang ng Diyos bilang Mesiyas, ang Kristo Jesus. Mga kapatid, yun yung kahulugan ng pagbibinyag ni Jesus at ang kaibahan ng pagbibinyag ni Juan Bautista. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay para sa kapatawaran ng kasalanan at ang pagbibinyag kay Jesus ay ang pagpapakilala na siya ang Mesiyas. Pero tingnan natin, no? Maraming paniniwala kaya daw bininyagan si Jesus sa Ilog Jordan ni Juan Bautista dahil siya ay makasalanan din. Hindi po. No? Kahit kailan, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagkasala. Yung kanyang paglublog sa Ilog Jordan, sa tubig na iyon, sa pagbibinyag ni Juan Bautista, ay pagpapahayag ni Kristo ng hayagan ng kanyang pagyakap at paglusong sa mundo at sa sangkatauhang tugmok sa pagkakasala. Ang paglublog ni Kristo sa Ilog Jordan ay pagpapahayag na siya ay nakisa sa ating abang kalagayan bilang mga makasalanan. Niyakap ng Diyos ang sangkatauhang punong-puno ng kasalanan. Ito ang napakahalagang pagpapahayag ng Diyos sa katauhan ni Kristo ng kanyang kapakumbabaan. Bagamat siya ay Diyos,
niyakap niya ang ating pagiging makasalanan. Upang sa iyon, tayong mga taong nalunod sa pagkakasala, namatay sa pagkakasala, katulad ng tubig na pumapatay. No? Si Kristo rin, itinahayag niya sa kanyang paglublog doon sa Ilog Jordan, yung kanyang kamatayan, balang araw na yayakapin dahil sa ating pagiging mga makasalanan. Subalit, yung pag-ahon ni Kristo mula sa tubig ay pagpapahayag din ni Kristo para sa ating lahat kung tayo ay namatay dahil sa ating pagiging makasalanan, at yung pag-ahon ni Kristo mula doon sa tubig ay pagpapahayag din para sa ating lahat na tayo ay may bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Si Kristo nakiisa sa ating pagkatao, no? Niyakap niya ang ating pagkatao, hindi lang siya basta isinilang at tumanggap ng pagiging tao sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria noong Kapaskuhan, kundi sa pagbibinyag ni Kristo, kasama niya niyakap yung ating pagiging makasalanan upang nang sa gayon tayo ay magkaroon ng ibayong pag-asa na kabila ng ating pagiging makasalanan, meron pa rin tayong tatanggaping bagong buhay, bagong pag-asa at buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ito po yung lalim ng kahulugan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Yesu Kristo para sa ating lahat. Na tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yan, no? Kung paano si Kristo niyakap ang ating pagkatao, tayo rin sa pamamagitan ng binyag, ay niyayakap din natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Kung paano si Kristo nakabahagi sa ating pagkatao, tayo rin ay nakikibahagi ngayon sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Kaya tayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng binyag. Mga kapatid, napakahalaga ng binyag na tinanggap ng bawat isa. Nakakalungkot lang, alam po ninyo, kapag nagbibinyag ngayon, no? Kung minsan kung sino pa yung mga magulang na nagpapabinyag, hindi masyadong inuunawa yung nilalaman at kahulugan ng binyag. Mabinyagan lang yung bata, okay na. Diba? Samantala, kapag nagbibinyag, binibigyan ng kopya yung mga magulang, yung mga ninong at ninang, yung mga maunawaan nila, yung kahulugan ng binyag. Kasi yung iba, ilang sa binyag, pabibinyag lang ito. Bakit? Kasi malaki na yung baboy. Pabibinyagan ko na ito. Bakit? Kasi malapit na yung Pasko. Pabibinyagan ko na ito para may galang na. Diba? Ganun lang kababaw yung kahulugan ng binyag sa ating mga Katoliko. Sobrang halaga ng binyag, kaya huwag nating maliitin ang binyag na ating tinanggap. Naalala ko tuloy, may isang mama, pumunta ng kumbento, magpapabinyag daw siya. Hinahanap niya yung pare. Gusto niya yung pare, talaga yung kanyang makausap. Sabi niya, nasan ko si pare, gusto ko magpabinyag. So, tinawagan ng sekretary yung pare, may gusto mausap sa inyo, magpapabinyag daw. Boba yung pare. Sabi ng pare, ano ito yung pabibinyagan ninyo? Sabi ng mama, pare, gusto ko po sanang pabinyagan yung aso ko. Ha? Sabi ng pare, hindi po kami nagbibinyag ng aso. Ang sakramento po at ang binyag ay para lang sa mga tao. Sabi ng mama, ay ganun po ba, Father? Sayang, Father. Magbibigay pa naman sana ako ng 50,000 para sa binyag ng aso ko. Ang sabi ng pare, ay, ikaw naman, di mo sinabi. Katoliko pala yung aso mo. Ano yan? Mga kapatid, walang halaga may tutumba sa binyag na tinanggap ninyo. Napakahalaga ng binyag na tinanggap natin bilang mga Kristiyano. Una, walang halaga itutumbas sa dugo ni Kristo na dumanak sa atin, para sa atin. Sa binyag, hindi lang tayo bininyagan. Sa tubig at sa Espiritu, binyagan din tayo sa dugo ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan
ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Ganun kahalaga ang binyag na tinanggap mo. Kaya tayo ngayon ay mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating binyag at sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo. At hindi lang yan. Sa binyag natin, dito tayo ay naging anak ng Diyos. At sa pagiging anak ng Diyos, nakibahagi tayo sa buhay ng Diyos. Kaya ang buhay natin ay hindi lang buhay ng simpleng tao, kundi ang buhay natin ay buhay ng mga Diyos. Kaya dapat tayo ngayon ay mamuhay bilang katulad ng Diyos. Katulad ng ating Panginoon Kristo. Kung paano si Kristo niyakap ang ating pagkatao, niyakap ang ating pagiging makasalanan, ganun din sana tayo, yakapin natin ang buhay ng mga Diyos. Ang buhay na punong-puno ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung sandamakmak na biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, dumaloy ang napakaraming biyaya ng Diyos. At sa patuloy natin pagtanggap pa ng ibang mga sakramento sa buong buhay natin, patuloy na dumadaloy ang napakaraming biyaya ng Diyos. Amen? Kaya huwag natin malitin ang binyag na tinanggap natin. Hindi lang ito pag Pasko. Hindi lang ito pag malaki niya yung baboy. Hindi lang ito para may gala yung bata. Ito ay daluyan ng biyaya ng Diyos. Dito yung binubuhos ng Diyos. Yung kanyang biyaya, yung kanyang buhay. Tayo ay mga naging anak ng Diyos sa magitan ng binyag. Sana yakapin din natin ang buhay ng mga Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, bilang mga binyagan, ano bang inaasahan sa atin ng Diyos? Katulad ng ating Ebanghelyo. Anong sabi sa ating Ebanghelyo doon? Sabi ni Kristo nung siya'y binabawalan ni Juan Bautista, hindi ko ba dapat kayo ang binyagan mo? Bakit ako pa ang bibinyagan mo? Anong sabi ni Jesus? Hayaan mo mangyari ito. Umatupad ang kalooban ng Diyos. Si Kristo sa kanyang buhay bilang anak ng Diyos, bilang Mesiyas, ay tinutupad niya ang kalooban ng Diyos. Sa ating pagyakap sa buhay ni Kristo, bilang Diyos, ang inaasahan din sa atin ay tuparin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sundin ang kalooban ng Diyos, ganapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya na, di ba, tuwing linggo, nagdarasal tayo ng Ama namin bilang pagpapahayag na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos, nakapaloob sa panalangin itinuro ng ating Panginoon Kristo. Anong sabi doon? Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Diba? Yun yung panalangin natin. Ang maganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para lang sa langit sapagkat tayong lahat na gumaganap sa kalooban ng Diyos at nakikibahagi sa pagka-Diyos ni Kristo ay pwedeng makapamuhay na para bagang nasa langit kahit tayo ay nasa lupa. Sapagkat ang mga gumaganap sa kalooban ng Diyos ay namumuhay na para bagang katulad ng buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, ganapin po natin sa buhay natin ang kalooban ng Diyos. Tanungin natin sa ating sarili, paano ko ba ginagawa, sinusunod ang kalooban ng Diyos? Tanungin natin ang ating buong pamilya, paano ba natin ginagawa, sinusundan ang kalooban ng Diyos? Sa ating trabaho, paano ba natin sinusundan ang kalooban ng Diyos? Kasi itong inaasahan sa atin. Ito ang hinihingi sa atin ng Diyos, ang ganapin ng kanyang kalooban sa bawat araw ng ating buhay dahil tayo ay mga binyagan. Ang tanong, ano ba yung kalooban ng Diyos? Napakinggan natin sa ating Ebanghelyo. Anong sinasabi doon na kalooban ng Diyos? Kung paano si Kristo lumusong, no? Niyakap ang sangkatauhang puno ng pagkakasala. Ang kalooban ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano ay yakapin din ang sangkatauhang puno ng pagkakasala. Yakapin din yung mga taong makasalanan. Yakapin din yung mga taong hirap tayong mahalin. Makipamuhay sa isa't isa ng may pagmamahal, nang walang paghuhusgang ginagawa. Diba? Kuminsan kasi, nakakalungkot.
Ang tingin natin sa ating sarili ay higit na mabuti kaysa iba. Dahil lagi-lagi tayo nagsisimba, dahil lagi-lagi tayo nagdarasal, ang tingin natin sa mga hindi nagsisimba ay mas makasalanan kaysa sa atin. Diba? Hindi yan ang kalooban sa atin ng Diyos. Kung ikaw ay mabuti at ang tingin mo sa sarili mo ay mabuti, dapat hindi mo inihiwalay ang sarili mo sa mga makasalanan. Dahil ikaw din ay makasalanan. Kaya ka nga nagsisimba. Dahil ikaw ay makasalanan. Diba? Tapos inihiwalay mo ang sarili mo sa iba. At tuturuan mo yung kapwa mo na ilayo yung kanilang sarili sa iba dahil makasalanan yung iba. Diba sinasabi natin po minsan na lumayo ka din sa taong yan. Makasalanan yan. Huwag kang lumapit yan. Baka magkasala ka din. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung tunay kang mabuti, dapat mas matututo kang mas maging malapit sa ibang, lalo higit sa mga makasalanan. Yun ang tunay na kabutihan sa kalooban. May kakayahang ilapit ang kanyang sarili kahit sa mga makasalanan at sa mga hirap ibigin. Kasi sa pamagitan ng kabutihan mo na ipinamamalas mo sa mga makasalanan, makikita nila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Di po ba? Kaya sa banal na misa, pinapagbuti kayo ng Diyos, ginagawa kayong mabuti ng Diyos upang magningning sa inyo ang kanyang kabutihan at matuto natin yakapin ang kapwa nating makasalanan. Katulad ni Kristo, si Kristo walang kasalanan, hinanap ang mundong makasalanan. Sino ka na taong makasalanan din para layuan ang kapwa mo makasalanan? Di mo ba? Nung niyakap natin ang buhay ng Diyos, kasama natin niyakap ang kapwa nating makasalanan upang sila rin matanto nila ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito ang kalooban sa atin ng Diyos na yakapin, mahalin ang mga taong makasalanan. So, nakakalungkot kasi may ibang mga tao dahil makasalanan siya, ang dapat sa kanya mamatay. Ang dapat sa kanya parusahan. Mga kapatid, ang nararapat ay pagmamahal. Kabuhian ang gawing masama, mahalin ang mga gumagawa ng kasamaan. Upang nang sa gayon, mapatunayan mo na ikaw ay tunay na binyagang Kristiyano, binyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inibig. Natawag sa kinagoroonan ng mga imao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paligito at huwag sa nabubuhay ang namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayo muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Kung puso tayong lumapit sa Ama, nating hindi nagkukulang na punan ng ating mga pangangailangan, ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, ibigin mo kami. Patuloy mo maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan. Sa pamamagitan ng kanyang banal na pamumuhay, manalangin tayo. Matutunawa ang mga may katungkulan sa lipunan ayon sa mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos nang may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon, Buhay tayong mga Kristo para sa iba ay sa ating binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Manalangin tayo.
Kapiling nawa ng mga kapatid nating Yumao na sina Gilbert Alba, Filipina Pamintuan, Arturo Pamintuan Sr., Remedios Peredo, Conrado Peredo Sr., Felisa sa ilang sandali ng kahindigan at italang ang lupang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama na rin po natin sa ating panalangin ang pasalamat at espesyal na intensyon ni na Mr. and Mrs. Lucky de la Cruz, Ignacio family, at para sa biyayang buhay ni Clarice Ann Ignacio at sa mabilisang pagaling ni Rowena Ignacio. Manalangin tayo. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang aming mga handog sa dambana ng Panginoon. Pagsitin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahali natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin awa ng Panginoon itong pagkahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangkailan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong pinalulog ng anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging pagkakain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin. Sapagkat siya'y kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhay sa kalangitan. Ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan dahil sa Espiritong sa kanyang lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinangal siyang Mesiyas namin iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya siniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagilapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalaga rin Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, si Santiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ipahayag natin ang lakas. Hinihinami kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan ang pakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban na kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang pagdalalo. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapadamang inaanyahan sa kanyang Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ka lamang ay gagaling na.
pagsikalubong niya. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa kalooban sa matapat naming pagkikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpahal sa walang hanggan. Amen. Muli maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin, sa banalamisan ito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo at lalo higit sa inyong lahat ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin. magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan, kahit may mga kaanig na lumilihis ng landas, ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan, upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpahal sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.